under. Nagbenta pala siya ng lupa na 10 hektarya sa Narvacan, bayan ng Narvacan, at binenta niya ng 120 million. So, kinikwento nito nang umakusa sa kanya na si attorney babae, na 20 million lang daw yung 10 hectares at binenta ni Chavit ng 120 million. Pero ang sagot naman ni Chavit Singson, 8,000 per square meters po yung kanyang lupa. Ngayon, 10 hectares yun. Binenta niya sa Narvacan, na bayan ng Narvacan. Pero, ay hindi niya binenta sa tamang presyo. Binenta niya ng palugi. Na imbes na dapat 800 million makukuha niya, ay 120 million na lang ang kinuha niyang bayad mula sa Narvacan. So, yan. So, ngayon, ang problema nito, kailan niya binenta? Magkakaroon ng komplikasyon ito. Kung binenta na ito sa panahon na siya ang mayor ng Narvacan, pero alam ko, Narvacan ba siya mayor? Parang hindi Narvacan natin. So anyway, pag magkaroon ng komplikasyon kung siya ay mayor nung magkaroon ng conflict of interest. But anyway, what is very clear here ay lumabas lang yung kaso niyan ngayon lang. Ngayon lang lumabas. Ang ibig sabihin nun ay dahil po nagsalita siya laban kay BBM. Yan ang aking pinakamadaling Tapos siyempre, inutusan yun. Yung mga kalaban niya, naghanap ng kaso yan at pinakaso to. Kaya pag tinanong mo yung kumakaso, bakit ngayon lang sinampa ang kaso? Ang sagot po niya ay ganito, simple lang. Sa panahon kasi nung si Gloria, ang presidente kakampi ni Chavit si Gloria. At sa panahon na si Noynoy na ang mayor, ay si kakampi rin ni Chavit si Noynoy Aquino. Kaya hindi sila kumaso. Sa panahon na si Duterte na ang presidente, kakampi pa rin daw ni Chavit si Duterte. Kaya hindi sila makakaso. So ngayon, dito na lang sa panahon ni Marcos, ang tanong, pang 3 taon na ngayon ni BBM sa kapalagi kumaso at naka-timing kung kailan kumakalaban si Chavit kay BBM. Ganun lang kasimple ang analysis. Tingnan natin ngayon itong akusasyon kay Chavit. Pakinggan natin ito si Attorney Trililing ata yung tawag dito. Pakinggan natin. Pero babaeng matanda na? Abogada ba ito? Parang according to na parang abogada eh. So pakinggan natin po kung anong kwento sa likod. Buhay. Si Chavit dapat lang mabilanggon ng habang buhay. Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo sa Ombudsman dito po sa Agam Road dito sa Quezon City dahil meron pong grupo ng mga magsasaka, grupo po ng mga Ilocano, itong Warriors de Ilocano ang magsasampa po ng... Grabe ang grupo ito pangalan eh. Warrior T Ilocano. Warrior sa mga Ilocano. Plunder at graft and corruption laban dito kay Chavit Singson. Uy! Padaldal kasi dito ni Chavit. Kung nanahimik na lang sana ito hindi tuloy magigising itong mga grupo na magsasaka na kanyang alleged. Okay, kung tumahimik si Chavit, hindi siya kinasuhan eh. Inabuso, inagawan ng lupain at ang iba pa pong mga kaso ng mga maanumalyang pagbili ng lupa, mga overpriced. Kanina binabasa natin yung synopsis, no? Merong nabili noong mayor pa po si Chavit, may nabili po na property sa halagang 149 million pesos na supposedly ang presyo niya according sa valuation 49 million lang sana. Tiba-tiba ay kumita po ito ng 100 million. Isa po yan sa grounds ng kanilang dahilan para sa pagsasampa ng plunder at ng graft and corruption dito po sa Ombudsman. Bakit ngayon nyo lang po ito naisipan na i-file ngayong maingay po yung kay Chavit? Panahon po ni Chavit nung panahon ni Gloria. Panahon din ni Pinoy. Lalo na nung panahon ni Duterte. Pagkasabwat po sila. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na idulot itong mga kasong ito kasi alam namin si Presidente Bongbong Marcos ay siya ang may gusto na lahat ng masasamang tao ay mabigyan ng sapat na parusa at si Chavit dapat mabilanggon ng habang buhay. Yan ha. Meanwhile,
Ngayon, pakinggan naman natin ang saang sagot ni Manong Kabsat Chabit. Ito po ang sagot ni Kabsat Chabit. Ayan. Ito po ang masasabi ko sa pinal down ng plunder. Another diversionary tactic, another diversionary tactic sa flood control na isyo. Hinira, walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bita. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong ako sa aming munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So tumulong lang po ako. Itong mga nagsasabing ito, dati ng extortionist. Si Atty. Tilly Cordero, pinsang buo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since, yan na nagbabati ko sa akin, pero humihingi ng pera palagi sa akin, iba-iba. Nagbabati ko sa extortionist na abogado, si Atty. Tilly Cordero. Ang inutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Etong Atty. Tilly Cordero na nag-file ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya, pwede bang bilhin yung hotel and resort, hotel resort, sabi niya. Well, naawa naman ako, sige na nga, para mapagbigyan ko na, nagpunta kami. Nasaan yung resort hotel niyo ako? Ito. Pinakita ko, maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? Panluloko po, that 20 million. So hindi ko po kinuha. Nagalit na naman. So ito ngayon nag-file ng plunder. Walang katotohanan yan dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meters. At kung 20,000, kita pa sila ng napakalaki. 200 million ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Hindi ko na nilipat ang pangalan dahil parang hindi ako ma-double sale dahil parang tulong ko lang sa munisipyo. Kung gusto ko po kumita, hindi binenta ko yung tamang presyo, kumita pa ako ng malaki. So, yun po, kalukuhan itong ginagawa nila. Overpriced daw ng 100 million. Ang presyo daw, 49 million. So, kalukuhan na ito, gawa ng attack dog na naman ito at may nagpupundo na naman dito ng malaki. Palalaki nila. Kung sa ombudsman, dapat halungkatin nila yung final ko sa pinsang buo niya, matagal na yan, nakaparking lang sa ombudsman. Dapat din yung buksan, napakarami. Ginamit nila ng mahigit 100 farmers sa resolusyon na pirmado ng Vice Mayor, Vice Mayor and all the councilors. Pirmado nila lahat yung resolusyon. Claiming in one barangay lang, Barangay Solbec, 65,000 farmers for the benefit, naglagay sila ng 9 million for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Ang populasyon po, Narbacan, at that time, 44,000 lang. Isang barangay lang. Ang liwanag po na panluloko. Billions po nawala sa Narbacan bago ako nag-mayor. Inayos ko na ang Narbacan, binitawan ko na, binigay ko na sa iba. So, nakatulong ako sa buong Narbacan, masisang kayo magtanong.
So yun po ang issue ngayon. Paninira na naman yan at maliwanag na wala kami ginawang masama. In fact, kumita pa munisipyo. Ako nalugi. 680 million. Yun po. At yun po ang totoo. Pag, totoo yung sinasabi nila, pagkukulong ako. Kaya on record, ano tayo sa record. Naka-record po lahat yan. 120 lang ang halaga, ang binayaran ng munisipyo. So 120 rin ang binigay ko sa pinagbilang ko. Hindi. Lugi ako. Basta nalugi ako. Walang 148 na sinasabi nila. Dahil ito, ulitin ko po, yung nag-file Tilly Cordero, attack dog, and extortionist. Pinailan na namin ngayon lang. Noon pa dapat araw, pinailan na namin ang kaso ngayon. Maraming salamat po. So, yan ang sa side ni, ni Kabsat Chavit. Ang sabi niya ay is extortionist at saka attack dog. Ginamit ni BBM na attack dog si Attorney Teddy Cordero para mag-file ng kaso sa kanya. So nanghingi pa ng naibebenta yung kanyang lupa na 20 million daw. So ngayon, hindi natin alam ang kwento talaga dito. Ganito lang kung supposition. Kung matutuloy ito, nilalagay na ngayon ang sarili ni Manong Chavit sa balag ng alanganin. Mukhang kakasuhan siya ni Remulla. May sigurado ko may kamay na bakal si Remulla dito na lalabas. At at kung totoo man ito na kumita siya, mukhang may rason naman kung ako tatingin. Sa initial ko lang natingin sapagkat po ay lalabas po na 1,200 pesos per square meter ang isa pagbenta niya sa bayan ng Narbacan. So kung mag 10 hectares, i-times 10 mo yun, so 120 million ang halaga ng 10 hektarya, which is mura pa rin sa presyo ngayon ng mga lupa. Well, hindi natin alam kung anong klaseng lupa yon. Pero ang problema ko lang dito is magiging gagamitin laban sa kanya yung parang magkaroon ng conflict of interest. Mayor ka ng Narbacan tapos magbebenta ka ng lupa sa Narbacan, mukhang hindi tama. Pero hindi ko alam anong mga facts of the case dito. Alam, masasabi ko lang is ginamit na naman ito na issue whether may tawag ng katotohanan o wala ang kaso laban sa kanya ay magagamit pa rin laban kay Chavit sa kanyang tinatawag na pag-iingay laban sa baha, laban sa mga kurakutan sa baha na lagi binibira ni Chavit, ni Manong Chavit, ang Ilocos Norte. Napakaraming flood control projects na dalawa lamang ang kontraktor na malaki riyan, ang kontraktor na Diskaya at ang kontraktor na Alcid, yung mayor ng Lawag. Ang mayor ng Lawag po ay hindi naman kamag-anak ni BBM yan, pero inalsa pa ni BBM ang kamay niyan laban sa kanyang pinsan na si Michael Kyun. Si Michael Kyun, pinsang buo ni BBM. Pero bakit inalsa pang kamay ng kalaban? Hindi naman kamag-anak. Katibayan lang po yan na may kutsabahan na nangyari. Hindi gagawin ni BBM yan kung hindi mahalaga sa kanya yung kontraktor na yan. Okay? So, ganoon na lang muna ang masasabi natin. So, mag-set out na lang ako. Ginagago na kayo ni BBM Remulla, yan ang dapat kunin ni kamatayan. Madalas na pa kayong gugurgurin. Si Pipito, Totis, daming mga troll sa live mo lagi. Mukhang gusto ka rin katayin. Sige, di bale. Pastor Rodi Rabi. So, Carl Espinosa, walang kasamaan ang hindi mapapanagutin. Sige, di bale.
I'm calling on Maring Chabit, if you believe that you are in a good stead, marami ka namang abogado na magagaling makukuha. I do believe kaya mo ito. Pero mag-ingat po kayo kasi sigurado ito gagamitin laban sa iyo at nakikita ko ng kabay na bakal ni Remulla. Alam ko si Remulla ang nag-utos niyan. At maghanda ka na po at mabalalabasan ka na ng warrant of arrest. Susuko ka na talaga kasi warrant of arrest yan. Hindi lang yan tinatawag na administrative case kasi hindi ka naman matanggal sa trabaho at wala ka namang pwesto. In fact, tatakbo ka nga sana na maging kung senador, nag-withdraw ka pa. So, with that, Viva Chavit Singson. Pasuntok mo lang sila kay Manny Pacquiao. Total, best friend mo naman si Manny. So, hanggang dyan lang muna tayo ngayon. At magandang umaga, magandang gabi. Pastor Rodi Rabi. Eksakto alas 12. Alas 12 in punto. Okay. Magandang umaga po.